Outpatient. Kaya mong gawin ang operasyon na ito. Talagang ang ganda ng pagkaka-cooperate. Walang hadlang. Sa kahit anong pananaw, ganitong kasunduan. Ang direktor na madalas kong kasama sa operasyon ay hindi kayang gawin. Siksu Kyusa, kontrol ng ritmo ng operasyon, ay kasing galing ko, kahit higit pa sa akin. Ikaw, nagawa ko na dati, ang operasyon sa pagbubuo ng buto. Kaya kong gawin, dahil nakamit ko na ang antas ng master. Sa pagbubuo ng buto, kaya kong maabot ang antas ng master. Sa buong mundo. Siguro hindi na marami. Ang iyong galaw. Tumingin ako at medyo, mukhang bata na. Inaasahang haba ng pagtanggal bago ang operasyon ay 13 sentimetro. Ngunit ngayon ay mas malala na ang sitwasyon. Kailangang tanggalin ng hindi bababa sa 19 na sentimetro. Napakalaking bahagi ng pagtanggal. Mas mabuti pang mag-amputate ng binti. Tibial artery. Paano ito nandito? Matagal nang nagkasakit ang pasyente. Tibial artery na bumababa. May ilang bahagi. Naganap ng nasa loob ng buto ng binti. Kung ganito ang sitwasyon, hindi na kailangang mag-rebuild. Mag-amputate na lang tayo. Dr. Lin. Pahintulutan niyo akong subukan ulit. Alam ko, ikaw ay isang batang doktor. Nais mong makamit ang resulta. Huwag mong ipagsapalaran ang buhay ng pasyente. Para lang sa sugal. Ang moralidad ng doktor ang pinakamahalaga. Ito ang pinakamahalagang bagay sa isang doktor. Tunay ngang eksperto ka. Ang puso ng isang doktor ay mapagmalasakit. Pero tunay namang kaya kong iligtas siya. Na mawala ng parehong binti ang isang mananayaw. Sobrang brutal talaga. Dr. Lin, hindi ako para sa mga resulta. Talagang kaya kong iligtas siya ng hindi nag-a-amputate. Matapos ang reconstructive surgery. Kanina, halos agad niyang naisip iyon. Kondisyon ng mga ugat at nerbiyos. Talaga bang kaya niyang gawin? Ang pag-urong ng tibia. Kapag pinutol ang buto ng binti, sa sandaling may kaunting pagkakamali, maaaring magdulot ito ng hindi maibabalik na malaking pagdurugo. Tanging amputasyon lamang ang pinakaligtas na pagpipilian. Hindi pwede. Hindi na pwedeng magtagal. Siraulo ka ba? Napakadetalye ng operasyon na ito. Gagamit ka ng isang kamay. Paano mangyayari yon? Ganitong doktor, ilalagay sa emergency department. Talagang sayang naman. Kailan ba tayo sa emergency department? Nagkaroon ng ganitong kahusay na eksperto na makakapagpasya sa posisyon ng mga arteryal na daluyan at mga nerbiyos. Mas tumpak pa kaysa sa akin. Ginoong Lin, bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo at tumulong ka na. Ganito. Ganito nga, panatilihin mo ang katatagan. Ako ay isang nangungunang eksperto na pinuri ng isang residente na nasa 20s. Ang tumpak na paghusga na ito ay hindi man lang nakaabot sa isang ugat at natapos ang operasyon. Ngayon, oras na para tahiin, di ba? Hindi tama. Fuminto, walang problema ang buto na ito. Walang dahilan para alisin ito. Paralisis sa ibabang bahagi ng katawan. Dapat kaugnay ng gulugod. Sa mga araw na ito, nag-sign in ako sa Tayan Ilugi Hospital. Nakuha ko na naman ang master level na doktor ng tulay. Operasyon sa pagtanggal ng tumor sa spinal cord. Kung talagang problema sa gulugod, nasa kalahati na ang buhay ng pasyente, ay nailigtas na. Sukyu. Ang galing. Kulang na lang. Ang huling bahagi ng vertebra. Nakuha na ang sakit. Dr. Xu. Yung clinical mong intuition. Talagang nakakatakot. Kauwi Medical Tuan Igi Hospital. Kauwi Medical. Hospital Chayan I. Doktor. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Tulungan mo ang nag-iisa kong anak. Dr. Xu. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Yung pasyente, Kiao. Ang pangalan niya ay Yu Hongliang. 21 taon lang siya. Ay Kiao Hospital. Dumating. Tia, bumangon ka na. Tumor sa gulugod. Ay sa neurosurgery panandang pandagdag Chen Yi Hospital. Doon ang espesyalidad. Siguradong siksukyurin. Walang magawa. Doktor. Kalagayan ng pasyente. Dr. Kiao. Kadalasan tiyak na ito ay tumor. Magsagawa muna ng AE. Pagkatapos ay magsagawa ng lumbar puncture. Tiyakin ang uri ng tumor. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Tulungan ang doktor. Tulong ng doktor. Tulungan ang doktor. Tulungan ang doktor. Dr. Xu. Ospital ng tulungan. Ilipat ang pasyente sa neurosurgery. Hindi na kailangan. Unang tiyakin muna natin ang uri at antas ng tumor. Doktor ng tulay. Tulay. Doktor.
Mabuti ang kalagayan ng tumor mismo. Pero nakalapat na ito sa utak na mailikido. Diretsong. Ipinahayag ang pinakamataas na panganib. Sa emergency department, tumawag ang radiology kaninang tanghali at sinabi na may isang pasyente na may tumor sa gulugod. Nakita na ng aming direktor ang pelikula. Masyadong mahirap ang lokasyon ng tumor. Napakataas ng panganib sa operasyon. Inirerekomenda ang konserbatibong paggamot. Kahit papaano, makakabuhay pa ang pasyente. Nang mas matagal. Ayos. Tulungan. Operasyon sa tumor sa spinal cord, hospital. Tulungan. Ngunit sa tabi ng utak. Kailangan ng operasyon. Parang naglalaro ng apoy sa pabrika ng paputok. Tulad ng paglalaro ng apoy. Tulungan. Narinig niyo rin kanina. Malaki ang panganib ng operasyon. Dr. Kiao. Ako naman. Dr. Kiao. Inirerekomenda rin ang konserbatibong paggamot. Dr. Kiao. Doktor ito. Doktor na imigranteng sino. Nakakaapekto ba ito sa pagbubuntis? Ospital ng Kiao. Ospital ng Kiao. Hindi nakakaapekto. Doktor, kailangan kong magpa-opera. Hindi ako pwedeng manghinang. 37 minuto. Ang pamantayan ng oras para sa operasyong ito ay 2 oras. Ano na klaseng halimaw ang kalahating oras? Dr. Xu. Sandali, maghintay ka saglit. Hinahanap ka ng aming direktor. Natapos ang laparoscopic na operasyon sa ectopic pregnancy. Pagtanggal na operasyon. Rating E. Nakuha ang karanasan 30. Binabati kita sa pagkakakumpleto ng misyon. Nakuha ang antas na master. Karanasan sa interbensyon ng operasyon. Ngayon, kahit na ipagawa mo sa akin, ang interbensyon ng cerebral vascular ay madali na lang para sa akin. Ay, batang babae. Ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi ko kay Xukyu na kailangan ng worky. Gusto mo bang makipag-usap sa kanya? Kayo mga kabataan. Gusto niyong mapanatili ang gwapong lalaki. Anong ginagawa ng mga babae sa ospital? Buisit Hospital. Ano ang ibig sabihin ng gusto kong makipag-usap kay Xukyu? Ay naku, Director Tilby Hospital. Siyempre, gusto mong makipag-usap ni Tilby Hospital. Sa kanya, isa siyang residente. Makikipag-usap ako sa kanya. Kahit gaano pa siya kaganda, huwag mong isipin na ipapadala mo ako. Para tulungan kayong makuha siya. Pasaporte ng direktor. Siya ay nagsagawa ng laparoscopic na operasyon. Sa loob lang ng 37 minuto. Anong sinasabi mo? Hospital siya yan, Ify. Hospital ay dapat kahit man lang 5 minuto para matapos hospital. Mag-iingat ka, mag-iingat ka. Nasa silid ng pulong ba ang tao? Pupunta na ako roon. Ay, ng trabaho. Alam ko na, ospital. Sukyu gibigidi. Tingnan mo, wala ka namang artikulo. Maraming pasyente sa emergency room. Saan ka pa magkakaroon ng oras para magsulat ng artikulo? Kung ganyan ang gagawin mo sa aming obstetrics at gynecology, tinitiyak ko na makakagawa ka ng 2 papel sa loob ng 1 taon. Ano sa tingin mo, Gise? Director? Sa ngayon, wala pa akong balak na lumipat ng departamento. Sayang naman iyon. Walang nagmamadali. Residenteng doktor. May 3 taong rotation plan. Kailangan ng residenteng doktor na mag-rotate sa pediatrics at obstetrics at iba pang mga departamento. Darating din ang araw. Darating din ang pagkakataon natin, mga babae, na makagamit ng serbisyo ni EC. Su, ayos at lisan. Dr. Xu. Ako si Wang Fan, ang nagligtas sa kanya, sa emosyon at sa katwiran. Dapat ay makakakuha ako ng tulong. Ilang papuri naman. Ako, malapit na akong makalabas ng ospital. Ikaw, wala ka bang sasabihin? Sa akin. Kiao Hospital. Naway magtagumpay ka. Magpagaling ka agad. Isa lang ba? Dr. Xu. Noong panahong iyon, malubha akong dumudugo. Parang mamamatay na ako sa sakit. Sa gitna ng pagkalito, parang may isang tao. Parang may isang tao, nakapatong sa dibdib ko. Pakiramdam ko'y parang mababali ang mga buto ko. Noong panahong iyon, ang nasa isip ko'y ikaw. Naisip ko, kailangan kong magtagal hanggang sa gawin mo ang operasyon sa akin. Ginagawa ko ang lahat para iligtas ka. Nasa isip mo ay, isa pang matapang na tao, isa pang lalaki, sa ospital. Mag-sign in sa ospital sa tulay. Impluensyang factor na 4.6. Malaking gantimpala na 4.6. Makakuha ng antas na master. Pakit ng operasyon para sa perforation ng tiyan. Kasama ang simpleng suture ng perforation.
kasama ang pagtanggal ng malaking bahagi ng tiyan. Sa ospital. Doktor, tulungan niyo po ang lolo ko. Halika. Umupo ka. Lola, anong nangyari sa inyo? 2 o 3 araw na ang nakalipas, elektronikong bersyon, ulat bilang 20261010. Naramdaman ng lolo ko na sumasakit ang tiyan. Pero kaya naman niyang tiisin. Kaya hindi siya pumunta sa ospital. Ulat bilang 20261010, mas lumala na, sanggunian na saklaw, resulta ng pagsusuri. Elektronikong bersyon, ulat bilang 20261010, listahan ng pagsusuri, mas lumala na, resulta ng pagsusuri, sanggunian na saklaw. May nainom ka bang gamot? Noong panahong iyon, uminom siya ng gamot pang sakit. Bukan. Ang buong operasyon. Hindi ko na maipaliwanag pa. Ang aking pagkabigla. Biz Director ako. Gusto rin naming matutunan ang teknolohiyang ito. Hindi ko alam kung itinuturo niyo sa gastroenterology. Kung itinuturo ba ito, talagang hindi ito matuturo. Sobrang kuripot naman yata nito. Sa totoo lang, gusto ko ring matutunan. Natapos na naman ni EC. Su ang isa, mataas na antas ng operasyon. Ay ng trabaho. Narinig ko na kahit ang pangalawang direktor ng gastroenterology ay nahihirapan. Si Yuchi. Su ay natapos ito sa loob ng kalahating oras. Si Yuchi. Su ay may kakayahang magsagawa ng operasyon. Maaari kong matutunan ito. Na operasyon. Sapat na para mabuhay ng isang buong buhay. Ako naman ay talagang may kabuang marka. Nauna pa akong nakapasok. May hawak na ilang A3 na papel. Pinagsasabay ang pananaliksik at medisina. Pero nagsisimula lang sa pagiging doktor sa ospital. Sa kabila ng mahina niyang resume. 6UQ. Ngunit naging bituin sa ospital. Kailan ba ako makakaalis? Sa malupit na kapalaran ng residente. Xiao Ding, inutusan ka ni Direktor Zhang na tapusin ang 7 kaso ng iyong trabaho bago magtanghalian. Ay ng trabaho. Oh, CJ. Ang aking talento. Hindi dapat ganito ang maitatago. Director, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon na ipakita. Ay ng trabaho. Dahil kay Tsukyu, di ba? Isa siyang hindi kilalang ospital panandang pandagdag Gidit Hospital. Chianqiao Hospital. CJ. Chianqiao Hospital mamaya panandang pandagdag Chian-Yi Hospital. May isang pasyente sa emergency room na kailangan ng aming respiratory department. Magkakaroon tayo ng konsultasyon. Sama ka sa akin, tara na. Salamat sa pagtulong, Direktor. Tulay Ospital. Tulay Ospital, tiyak na abutin ko ito. Tulay pagkakataong ito. Lilipad ng mataas. Hekal. Umupo ka. Pasyente, lalaki, 63 taong gulang. Dahil sa kanang bahagi ng dibdib na masakit ng higit sa 10 araw. Ubo at plema ng 2 araw. Noong nakaraang araw pumasok sa ospital dahil sa paulit-ulit na impeksyon. Sa kasalukuyan, hindi pa matukoy. Uri ng bakterya na nagdudulot ng impeksyon. Kayo pong lahat. Sa tingin ko ito ay Streptococcus. Dagdag pa ang anaerobic bacteria infection. Iikset, parang mas makapal sa panlabas na bahagi. Makinis, may presyon mula sa lung tissue na nagdudulot ng hindi pag-ate. May liquid level sa loob ng lesyon. May mga patchy na protrusion sa kaparehong bahagi ng baga. Tumutugma sa iba't ibang bacterial infections. Sa ospital. Bumalik ka para ipakita ang iyong kapangyarihan. Ay ng trabaho. Bago ako dumating, nagmadali akong magpatest sa laboratorio. Gumawa ako ng pagsusuri sa likido ng nana. Dapat lumabas na ang resulta nito. Dapat lumabas na ang resulta. Sinabi ng laboratorio na Gigidile Hospital. Sinabi ng laboratorio na E-Hospital. Huwag mong siraan ang emergency resources. Lay mo sa trabaho. Lahat ng pasyenteng ganito ay priority. Kailangan ko pa bang magpahinga? Kumusta na ang form? Kumusta ang form sa ospital? Lay mo sa trabaho. Pamamaga at pamumula ng gilagid. Banayad na pamamaga ng gilagid na may nana, Dok. Trichomonas vaginalis. Tsukyu. Sa trabaho. Ito ay isang lalaking pasyente. May higit sa 60 taon na. Kahit na nagbibiro, sana may dating din. Narito ay isang seryosong sitwasyon. Walang nakikinig sa'yo dito. Dapat ay isang bihirang nakamamatay na bakterya. Diretso na tayo. Isang malaking operasyon ng antibiotics. Natapos na ang konsultasyon. Doktor. Sa Chianqiao Hospital, ito si UC. Tayan mula sa pulmonology. Si Director Zhang ay maihigit sa 30 taon ng karanasan. Sa larangan, sa paggamot ng iba't ibang mahihirap na kaso.
ng impeksyon ng mga bakterya. Noon ay nakatagpo na rin ako ng katulad na pasyente. Ngunit iyon ay mula sa pagbutas ng utak dahil sa pagdurugo na nangyari pagkatapos ng drainage surgery. Ngayon ito ay, ang pinakamahalaga ay iligtas ang tao. Muna, magbigay ng 4 na uri ng antibiotics. Tulungan ang pasyente. Isang mahirap na sakit. Kailangan ko pa ba 6Q na makialam? Trichomonas vaginalis. Talagang nakakatawa. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Director Zhang. Talagang napakahusay mo. Hindi lang bumaba ang lagnat ng asawa ko. Kaya na niyang makipag-usap sa akin. Pag-uwi namin mula sa ospital, siguradong magbibigay ako sa iyo ng isang bandila ng tagumpay at galing na nagpapakita ng aming pasasalamat. Wag na, wag na. Ito ang aming responsibilidad. Ingatan mo ng mabuti. Magpahinga ka pa ng 2 araw. Kung wala ng problema, pwede ka nang umuwi. Salamat, Director Zhang. Sige, sige. Salamat, sige. Ayun. Ang init. Sobrang taas ng lagnat. Magmadaling ipaalam kay Direk Zhang na pumunta dito. CJ. Direk Zhang. Pasyente sa kama 6 na po. Muling nagkaroon ng mataas na lagnat. Puno ng plema at suka. At mga dumi. Walang pagbabago sa kalagayan. Hindi pa rin gumaganda. Hospital. Sige, alam ko na. Lumabas ka na muna. Tatawagan ko ang guro. Ay, guro. Ako ito. May isang kaso ako dito. Hospital. Malawak na saklaw ng antibiotics. Hospital. Komprehensibong saklaw ng mga pathogen. Kasabay nito, malakas na pinapagana ang katawan. Passive immunity. Hospital. Ayos. Sige, naiintindihan ko na, guro. Hospital. Paalam sa ospital. Hospital. Nakabuo na ang ospital ng bagong plano sa paggamot. Magkano ang kailangan? Dr. Kiao. 200,000. Sapat na para sa akin at sa aking asawa ng ilang buwan. Nang gastusin sa buhay. Hindi nagagaling. Sasabihin ko sa iyo, ang kalagayan ng pasyente ngayon ay delikado pa rin. Kung epektibo ito sa pagkakataong ito, maaaring ito na ang solusyon sa lahat. Wala nang pera para subukan muli. Asawa. Paano na? Doktor ng puso. Sayang naman. Ang ganda ng kaso. Subukan pa ng ilang therapy. Magtiyaga pa ng ilang paggamot. Baka makatulong pa na makagawa ng isang artikulo. Bagong artikulo Hoy! Yung pasyente sa kama 6 na po na paulit-ulit, na may impeksyon, biglang gusto nang umuwi. Ang bilis naman gumaling. Ang kalagayan ng pasyente, hindi pa naman kontrolado. Paulit-ulit pa rin. Laging tumataas ang gastos. Ito ay parang pagsubok sa gamot sa tao. Tita, kayo ay lalabas na sa ospital. Nga. Ang aking asawa ay hindi pa rin gumagaling. Hindi na namin kayang magpagamot. Ganito ang paglabas sa ospital, Ginoong Kiao. Maaaring hindi siya mabuhay ng higit sa 3 araw. Kiao Ospital. Tita, Kiao Ospital. Bago tayo lumabas dito. Ginoong Kiao. Libre ito. Tingnan mo, ayos lang ba, Ginoong Kiao? Subukan na natin. Tulay Ospital. Tulay Ospital. Tulay Medikal. Pakiusap pumunta sa ika-6 na po. Silid ng pasyente. Kumuha ng sample. Dr. Xu. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa laboratory. Positive talaga. Sa ospital ng tulay. Lagi niyang sinasabi ito. Nananloko kami ng pera. Ospital. Hindi na ako naniniwala sa kanila.
Tia, ang kabuang gasto sa paggamot na ito, dapat ay 300 hanggang 500. Ako ang magbabayad. Pwede ba sa inyo? Kakausap ko lang kanina ang pangit ng tono. Itong kabataan ay gumamit ng ganitong paraan. Harapin ang aking galit. Hindi ko alam kung bakit. Itong batang doktor. Mukhang maaasahan. Sige na. Yung pasyenteng nasa kama 6 na po. Kumusta na siya ngayon? Hahanap ako ng records. Dapat ay na-discharge na siya noon pa. 5-10 Oktubre 18. Director. Hindi lang siya na-discharge, kundi tinanggal pa ang ating mga plano sa paggamot. Pinalitan ito ng bagong plano sa paggamot. Gumaganda na ang pasyente na ito. Sino ang nagbigay ng bagong plano? 6Q. At ang resulta ng pagsusuri ay impeksyon ng Trichomonas vaginalis. Ang totoo, parang pantasya ito. Hello, Doc. Ako po ito. Yung sinabi ko sa'yo ilang araw na ang nakakaraan. Yung pasyente na yun, ngayon ay na-diagnose na. May vaginal trichomoniasis. Dito sa amin ang pag-ospital. Nakatuon sa mga gamot na pangpatay ng bakterya. At nagbigay din kami ng halamang gamot. Ang reseta ay ang residente sa ospital ninyo ay talagang may ganitong ideya. Guro, hindi pwedeng husgahan ang residente. Batay sa karaniwang pananaw. Hindi pwedeng sobra-sobra ang pagtingin sa kanya. Dahil lang sa isang bihirang impeksyon. Xiao Zhang, natutunan na kita. Dapat maging matyaga sa pakikitungo sa tao at bagay. At meron pang isa. Guro, gumawa pa siya ng isang operasyon para sa pagbubuo ng buto. Ang operasyong ito ay tungkol sa itong operasyon kahit ang mga eksperto ng Lianlin ay walang magawa. Ito ay tinatawag na residente. Sa hinaharap, mabuti na lang na gawin mo ang iyong pagiging residente. Ang kabilang panig ay 1 linggo na ang nakaraan. Ay nakakita na. Pero dala ko ang mapagmataas na pag-iisip. Doktor. Nakakasama. Sobrang nakakatawa talaga. Matapos ang isang mahirap na kaso ng diagnosis at paggamot, antas E na diagnosis, antas C na paggamot, kumita ng 0 beses na karanasan. Kasalukuyang karanasan 100%. Isang pagkakataon para sa raffle. Hindi lang pala basta tapusin ang operasyon. Pagkatapos gumaling at makalabas ang pasyente, makakakuha ka rin ng gantimpala sa karanasan. Hospital ng tulay. Binabati kita, nakakuha ka ng gantimpala. Sining na pagsasali ng piraso ng balat. Bakit kayo nakatungo dyan? Pindutin ang paghinga, wag nang mag-alala pa. Kumusta ang pasyente? Ang may-ari ng pabrika ay pinapauwi ang empleyado. Nag-overtime sila buong magdamag, kaya may nagsisnooze. Dahil sa maling paraan ng operasyon, nabagsak ang mataas na tension wire. Lahat ng 5 tao sa ibaba ay tinamaan. Nabulagta agad. Sugat mula sa electric shock. Dr. Xu, ano ang susunod na gagawin? Malapit nang mamatay ang pasyente. Nabarahan ang ugat ni Dr. Xu. Walang puncture sa lugar. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, sa loob ng ilang oras, mawawalan siya ng buhay. Matagumpay. Na-establish ang venous access. Sa unang subok lang. Maghanda para sa operasyon. Talagang kamangha-mangha, anong nararamdaman ni Xukyu? Mukhang may progreso na naman. Mayroon pa bang hindi siya kayang gawin? Paglilinis ng mga batayan sa pagsasagawa. Mga operasyon. Nagawa niya ng napakaganda. Makipag-ugnayan sa EV. Ipadala agad dyan. Maaaring kailanganin ang extracorporeal membrane oxygenation. Salamat sa hirap, Dr. Xu. Bahala na sa natitira ako na. Esan. Kung hindi siksok yung ngayong gabi, dito sa emergency, maaaring may mamatay talaga ngayon. Sukyu. Langit, Direktor Wang Ji-se. Kiao, narinig ko ang tungkol sa nangyari sa ospital kagabi. Nabalitaan ko na. Chay. Kiao, 4 na pasyente sa ospital, ay ligtas na. Ang mga pasyenteng dinala sa may problema tayo. Hospital ng Tulay Chen EK Hospital.
Magaling ang pagkakaresponde mo. Walang pasyente sa ospital ay Nospita. Malawak ang impeksyon sa ospital. Pero ang nasirang bahagi ng pasyente. At ang sakop ng impeksyon ay sobrang delikado. Hospital ng Tulay, gusto niyang mapanatili ang kanang kamatayan Nospita. Ngunit ang halaga ng pag-iingat ng bahagi ng katawan ay masyadong mataas. Gusto niyang iwasan ang amputation. Ngunit napakahirap ng operasyon. Dito sa departamento ng burn sa Tulay. Ilang doktor ang may kumpiyansa. Ang mga kamag-anak ng pasyente ay talagang mahirap kausap. Kapag nabigo ang operasyon, maaaring magdulot ito ng walang katapusang alitan sa medisina. Noong nakaraan, nakuha ko ang aking work permit, master level na sertipikasyon sa flap transplant. Para sa operasyon ng pag-iingat ng bahagi, na tumutugma ng eksakto, sa flap transplant Mospita. Ang tulay ng ospital ay nagbuwal sa Silangang Pader Hospital. Ang tulay ng ospital ay nagbuwal sa Silangang Pader Chayan. Paraan upang ayusin ang kanlurang pader. Siyan Chenshaw Hospital. Siyan gagawin ang lahat upang maibalik. Siyan ang galaw ng braso ng pasyente. Siyan at hitsura. Director. Ang operasyong ito, gusto kong subukan. Oh, nakapag-aral ka patungkol sa surgery para sa mga nasusunog. Hindi ba? Sa Chayan Ilubiho sata nitong mga araw. Naintindihan mo na ba ang tungkol sa Chayan Nithi? Nagbibiro ka lang, bata. Dinala na kita sa akin. Malapit na International Friendly Hospital. May Chayan Ingi Hospital doon. May eksperto sa burn surgery na nandyan. Sabi niya, tutulungan niya akong gawin ito. Gusto mo bang sumama sa akin? Para makakita ng iba. Iyan ay para sa mga libro lamang. Makilala ang mga kilalang tao. Ayos, Hospital. Tama lang na interesado ka sa larangan ng panggagamot sa paso. Makatutulong ito sa iyo. Sa iyong hinaharap na pag-unlad. Lexat, Hospital. Hospital ng Tulay. Kolehiyo. Ginoong. Kaya pala, habang tumitingin, mas nakikilala ko na. Pinakabagong bersyon ng aklat sa emergency burn treatment. Nasa libro ang mga tagapag-ayos. Ay, Sixukyu. Noong nasa kolehiyo pa kami, si Jayale ang komite sa pag-aaral. Ikaw nga talaga. Anak ka talaga. Kahit papaano nakapasok ka sa silid ng pagpupulong. Sa operasyong ito, gusto mong sumama para manood. Paalaala lang sa'yo. Si Meng ay mainitin ang ulo. Nandito tayo sa sulok sa oras na iyon. Kung hindi tayo makita, ayos lang. Basta makasama lang tayo, okay na. Sige lang. Walang anuman. Basta tayo ay mga residente na doktor. Wala naman tayong karapatang pantao. Tulong-tulong. Ngayon na pagkakataon. Matagal na akong humihingi sa direktor. Ang sama ng sitwasyon. Ay naku. Sige na. Simula na ang operasyon. Galing sa paglilinis ng pasyente. Sino ang gumawa nito? Ginoong. Sa aming ospital. Ang mga doktor sa ward. Ito ang taong ito. Sixukyu. Doktor sa ward. Noong una, pangunahing doktor, ang paglilinis ng sugat ay pinagsabihan ng matindi ni Ginoong Meng, na parang aso na pinagsabihan. Isang residente ay nakakuha ng atensyon ni Ginoong Meng. Tama, pumunta ka sa harap. Napakamabilis na V-shape na pamamaraan. Itong relatibong triangular na peklat, mga pamamaraan ng pagwawasto ng pag-urong. Napaka-eksperto. Hindi nakakagulat na kay Ginoong Meng ang nagtatag ng pamamaraan. Nakita rin namin ito. Ang tunay na tagapagtatag ng operasyon ni Ginoong Meng. Napakahusay. Kahit na mayroon ako, master level na skin flap transplant, hindi ko mahanap ang maraming problema. Mayroon ka bang magandang pananaw? Sixukyu ay nakagalit kay Ginoong Meng. Ginoong Meng, itong batang ito, wala namang masamang intensyon. Tumahimik ka. Tama lang, nakita kong nakakunot ang noo mo. May problema ba sa akin dito? May ginawa ba akong mali? Ginoong Meng, tungkol sa posisyon ng balat na ito, medyo nakatagilid. Kapag nagsasara ng sugat, medyo mataas ang tensyon. Noong una, sinubukan ko ang anggulong ito. Sa malalim na fascia ng kanang itaas na bahagi ng katawan. Nagiging masikip kapag nagsasara. Dahil dito, nawawala ang flap. Mahuhusay. Anong pangalan mo? Sukyu. Halika, tulungan mo ako. Nandito pa ako sa labas, nanonood pa rin. Paano nakarating si Sukyu? Sa tabi nila uming bilang isang tulong. Ito ang residente ng Tulay. Baka hindi na makaligtas. Convex lens. Ang hirap ng operasyon na ito ay mas mataas kaysa sa inaasahan ko. Mas mataas pa talaga. Kahapon, nag-perform na ako ng isang operasyon. Talagang, medyo hindi ko kaya ngayon ah. Kaya ba ng batang ito,
Ano bang iniisip ko? Yung susunod na operasyon ko ay dahil walang makagawa. Kung isang residente lang ang makakagawa, nandoon ang punong doktor ng Departamento ng Pagkasunog at pangalawang doktor, siguradong nakarating na sa kanilang mga katawan. Sige, ituloy mo na. Tumaas ang puso ng pasyente at tumataas din ang temperatura. Kung hindi mahanap ang problema, ang pasyente ay mapipilitang isuko ang kanyang braso. Nasa 170 na ang tibok ng puso. Ito. Dugo. Ginoong Meng, gumamit ba kayo ng labis na adrenaline? Adrenaline. Para makamit ang bloodless surgery zone, talagang ginamit ang adrenaline upang makontrol ang pagdurugo. Hindi kaya, problema ba ang adrenaline? Sa oxygen saturation ng pasyente, bumababa. Suriin ang trachea. Nangyayari ang suffocation dahil sa cerebral hemorrhage. Pink na bula. Sa huli ay magdudulot ng blockage sa daanan ng hangin. Kung hindi agad mababago ang sitwasyon, maaaring hindi makaligtas ang pasyente. Paglabas mula sa operating table, pulmonary embolism. Agad na magpatawag ng konsultasyon sa cardiology. Huli na ang lahat. Kunin ang coupling agent. Magagawa mo. Ikaw ay nagdadala ng iyong biro sa karera na naglalaro. Ginoong Meng, ako si Wang Ping mula sa Tianqiao Hospital. Ako'y nangangako. Kaya niyang gawin. Ang sa emergency medicine. Pundasyon. Sang-ayon ka ba na hindi mo gagawin? Ipapasan sa susunod na henerasyon ang kasalanan. Mabilis na magligtas ng tao. Hindi mo gagawin. Ipapasan sa susunod na henerasyon ang kasalanan. Mabilis na magligtas ng tao. Guro Meng, sobra kang nag-iisip tungkol sa akin. Sa mahigit 30 taon ko, mayroon akong 6 na pasyenteng may pulmonary embolism. Ang survival rate ay 0%. Ang tanging nailigtas ko ay 6 na nailigtas niya. Ilagay ang coupling agent. Tutulungan ko. Nakikinig ako sa iyo. Naiintindihan. CJ. Isara ang nitrous oxide. Bigyan ng purong oxygen na 100%. Kalahating upuan. Ilagay ang urinary catheter. Diuretic na 20 mg. Anti-inflammatory na 8 mg. Antikoagulant na 100 mg. Itong batang ito, parang talagang ang kaya niya. Anong nakatingin ka dyan? Makinig ka sa kanya. Agad na magpasuri. Antiplatelet na gamot. Iniksyon para sa sakit sa cardiovascular. 500 mg na intravenous. Nakapag-stabilize na. Dopamine. 7 mikrogram bawat minuto bawat kilo. Dopamine. Palitan ang antihypertensive na gamot. Bawasan ang dosis sa 5 mg. Nailigtas na. Itong si Dr. Xu ay alagad ng isang malaking tao sa cardiology na kanyang tinuruan. Maari nang ipagpatuloy ni Ginoong Meng ang operasyon. Ang susunod na operasyon ay dapat matapos sa loob ng kalahating oras. Kailangan ng pinakamahalagang ilang bahagi ng double layer na petal grafting. Estado ni Mang Meng. Natatakot ako. Kalahating oras na lang. Sino sa inyo ang makakapag-opera? Kailangan ko ng hindi bababa sa 1 oras. Sa buong industriya, mukhang ikaw lang ang makakagawa niya ng mabilis. Sabi mo dati na kaya mong gawin. Ang operasyong ito, gaano katagal mo ito ginawa? 20 minuto. Ang bagong silang naguya ay hindi natatakot sa tigre. Kahit na gumaling na ako. Oras ng operasyon, maaari lamang itong kontrolin sa loob ng kalahating oras. Mukhang, kailangan na talagang sumugod. Sukyu. Salamat sa pag-imbita mo sa akin sa pagkain. May dala akong mga espesyal na produkto. Napakamaginoo mo naman. Hindi lang sa medisina magaling, pati sa pakikitungo. Talagang maingat ka rin. Nga pala, narinig ko na ikaw ay may bachelor's degree. Tama ba? May balak ka bang itaas ang iyong antas ng edukasyon? Totoo na ang antas ng edukasyon ay may epekto. Sa aking promosyon, kung mayroon kang master's degree, maaaring maging deputy director. Dapat mas mabilis ng kaunti. Oh, director. Balak kong kumuha ng isa pang pagsusulit para sa graduate studies. Kaya't ngayon ay nais kong magsagawa ng isang formal na pagpapakilala. Nagtapos ako sa Universidad ng Tianduxihe, kasalukuyang ospital ng Tianqiao. Umakyat na direktor ng Emergency Department, Universidad ng Tianqiao, profesor sa Kolehiyo ng Medisina, tagapayo ng mga mag-aaral na doktor, Asosasyon ng Medisina ng Daxia, miyembro ng grupo ng pananaliksik sa kanser sa baga, pag-aaral tungkol sa pulmonary embolism.
Pangalawang Vice-Presidente ng asosasyon. Kumusta? Interesado ka ba? Maging aking graduate student. Direktor Wang. Ngayon ay itinuturing na akong isang taong mailipunan. Magkakaroon ba ng problema sa rekomendasyon? Walang anuman. Ang ating Universidad ng Tianqiao ay may karapatan sa sariling linya. Kung hindi ka sigurado, makikipag-usap ako sa administrasyon tungkol sa iyong score sa pagsusulit. Bababaan ng 180. Huwag na. Huwag mong bawasan ang passing score para sa akin. Wala akong problema. Sige, magbibigay na ako ng maagang pagbati. Naway magtagumpay ka sa iyong pagsusulit. Tara, kumain tayo. Tulay. Ang ganda ng intern na ito. Bakit parang medyo pamilyar? Ang saya naman. Sa wakas nakarating na sa Tianqiao Hospital. Nasa internship na sa Tianqiao Hospital. 6Q, nandito na ako. Ay. Ikaw ba? Dating pasyente ni Ilse. Su, si Ate Susu ay ako. Ako rin ay estudyante ng medisina. Ngayon ay ika-5 taon na ako sa internship. Kaya ikaw na. Pumunta ka sa Clinic 7 kasama si Dr. Xu. Para sa konsultasyon. Diyos ko, natupad na ang pangarap. Ate Susu, salamat sa iyo. Dr. Xu, bago lang ako dumating. Kasama ang iyong intern na doktor. Ikaw pala. Kamusta ang iyong kalagayan? Ganap ng gumaling. Walang bakas na natira. Alaynan, alam mo ba kung ano ang kailangan gawin sa outpatient work certificate? Ano ang kailangan gawin? Kailangan ibigay sa pasyente. Maglagay ng disposable bed sheets. Turuan ng pasyente kung paano magposisyon. At kailangan ding ihanda ang mga bagay na kailangan mo. Bago ang pagsusuri. Sige, ikaw. Papasukin mo na ang pasyente. It's set, guys ng trabaho. 6QI, yaman ng buong ospital Umaasa akong lahat ng departamento ay makikinabang sa kanya. Sinasabi ko pa rin, 6QI na natili sa emergency para maging eksperto. Huwag na kayong magsigawan lahat. Magpapadala muna ako ng isang paalala. Susu, CJ. Itong paalala. Tungkol ito sa buong lalawigan. Pumili ng mga elite na doktor na wala pang 30 taon. Para sa kupo ng medikal, na naghahanda para sa pambansang malaking paligsahan. Ng mga kilalang surgeon. Bagay na bagay ito sa atin. Dr. Tsukiwa. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Ang ospital na ito ay maaari ring makakuha ng libre. Na may halaga na ilang milyon. Nakagamitan medikal. Ang problema ay, ang oras na ito ay tumutugma sa pagsusulit sa pagpasok sa graduate school. Kung 6Q ay sumali, tiyak na masisira niya ang nakaraan. Wala kaming kasaysayan sa ospital ng Tianqiao na nakakuha ng mga resulta. Ang kompetisyong ito ay tuwing 3 taon. Kung hindi talaga kaya, hayaan 6Q na maging 27 at sumali muli. Ngunit kailangan pa ring ipadala ang abiso sa kanya. Paghandaang mabuti siya ng maaga. CJ, Ginoong Direktor. Salamat, Doktor. Dr. Kiao. Dr. Kiao. Dr. Kiao. Pagsusuri sa buong lalawigan. At sakto itong nangyayari sa isang araw ng pagsusulit sa graduadong pag-aaral. Kung makakasagot sa pagsusulit sa loob ng 1 oras. At makakarating doon. Saktong-sakto lang. Kung makakakuha ng kampyonato sa paligsahan ng mga espada. Maari nang magkaroon ng 1 bilyong halaga. Natulong sa medisina. At makakapag-utos pa ng pambansang medikal. Oportunidad sa laboratorio. Ganito makakabuti sa akin. Para mas mapalapit pa ako sa pagiging deputy director. Wala na, kahit anong mangyari nitong mga nakaraang buwan. Unahin ko munang buuin ang team. Labanan sa pangalan ng province. Narinig ko, hindi basta-basta ang qualifying criteria. Kasing taas pa ng langit ang mga requirements. Dr. Xu, sasali ka ba? Dr. Xu, sasali ka na. Siguradong makakakuha ka ng magandang resulta. Gusto mo bang sumali? Dr. Xu, isa pa akong intern. Kahit ang mga pangunahing kondisyon sa pagsali, hindi mo pa matugunan. Walang problema, may 2 pagkakataon ako. Sa susunod na round, panalo ka na. Sige na. Tawagin mo na ang pasyente, sige. Ako ang mag-opera. Maghanap pa kayo ng mga below 30. Kumpleto ang mga kamay at paa. Doktor na uminom kapag nauuhaw. Medyo okay na. Dr. Kiao. Dr. Kiao. Dr. Kiao.
Nakuha ang master level na karanasan sa radiation therapy. Karanasan sa pag-target. Doktor ng tulay ay ang pangarap ng lahat ng mga oncologist para sa pagtukoy ng lugar ng sakit. Pagpapagamot ng Chino. Doktor ng tulay. Pagpapagamot ng Chino. Pagpapagamot ng Chino. Doktor ng tulay. Doktor na Chino. Ginoo Wang. Doktor na Kiao. Doktor na Kiao. Yung radiation therapy na hindi pa naipatupad sa departamento ng tumor. Na plano. Doktor na Kiao. Doktor na Kiao, pwede bang makakuha ng ilang kopya? Dok, pakitingnan mo ako. Walang problema. Ayos. Dr. Xu. Ito ang plano ng paggamot mula sa departamento ng onco. Mas mabuti pang maghintay na lang. Bone marrow transplant. Subukan ang swerte. Sa buong bansa, naghahanap ng buto marrow. Libo-libo, libo-libo. At swerte namang makahanap ng match kay Shen Baokei. Na talaga namang kakaunti. Sa paghihintay ng transplant ng buto marrow ang ospital. Masasabi na parang naghihintay na lang mamatay. Nga, Dr. Xu. Tingnan mo. Tungkol sa mga bagay ng inyong departamento ng tumor. Bakit mo tinatanong si Xu? Mas maganda pa ang ginawa niya sa akin. Kaysa sa akin. Ano? Magaling na bata. Nandito pa sa oncology. Nagpakita ng galing. Mga gamot laban sa tumor. At mga immunomodulator. Na pinagsama. Dagdag pa. Mga long-acting glucocorticoids. Ganun pala. Ito ang tayo. Ang sagot na hindi natin naisip. Ano pa ang nakatago? Ah, ito ay. CJ. Isang galaw. Lahat ay nagpapakita ng galing ng isang dalubhasa. Talaga namang sikat ang ating ospital. Na doktor. Chay. Kiao. Chay. Kiao. Chay. Wang. Chay. Su. Kamakailan ay tumulong sa departamento ng oncology. Sa isang operasyon ng pag-alis ng mixed tumor sa glandula. Ang galing naman yan. Si Yu Chi. Su natin ngayon, ay modelo ng buong ospital. Uy, narinig mo na ba? Lumabas na si Shen Baokei sa ospital. Yung nanay niya. Nag-donate ng 800,000 sa templo malapit dito. Kung ang makakatulong lang sa aming emergency room, ay ang mapagaling ang ilan sa mga pasyenteng hindi makabayad ng gamot. Ilang pasyente ang matutulungan sana. Pumasok na po kayo. Anong nangyari? May dumating na pasyente sa aming departamento. Na may stage is a cervical cancer. Pasyente. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Titingnan kung kailangan ba ng operasyon. CJ. Doc. Ayon sa plano ko, gagawin ang cone biopsy ng matriz. Bukod dito, dagdag pa ng isa, pelvic tubular node dissection. Pagkatapos ng operasyon, pangunahin ang ZV na plano, kondisyon ng pasyente, kung may kakayahan, dagdagan pa, ng mga gamot laban sa tumor. Okay. CJ. Work V. Ay ng trabaho. Chay. Su, gusto ko sanang mag-invite sa'yo ng dinner, bilang pasasalamat. Walang anuman. Ng trabaho, Tama, say. Su, may isa pa akong bagay. Anong bagay? Si Yu Chi. Zong mula sa neurosurgery kamakailan, ay sumali sa isang kompetisyon, at nagbuo ng isang koponan. Inanyayahan niya ako, tungkol sa laban. Kailangan ng mga tao na wala pang 30 taong gulang. Para makasali, nagparehistro ka na ba? Ng trabaho. Abala ako sa operasyon nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan ko pa nga, paligsahan ng dakilang pusil ng Daxia. Dr. Kiao, panganib. Plano kong sumali. Dito sa obstetrics at gynecology, pwede bang isaalang-alang ako? Ang hinihiling ko ay, mga tao mula sa iba't ibang departamento. Wala naman ganun. Ang operasyon lang naman. Ang laman ay random. Hindi pwedeng kontrolin ng isang tao. Lahat ng operasyon ng mag-isa. Kaya, ng trabaho. Kailangan sa team, mga talento na may kakayahan sa iba't ibang larangan. Ano man ang operasyon na maitalaga, ay isasagawa ng mga doktor mula sa kaukulang departamento. Ang kanilang pipiliin ay isang work certificate, na tila hindi isang all-around na work certificate, ng tulay na ospital kundi isang elite team. Kaya sumali ka na. Ang galing naman. Makakatrabaho ko na si Dr. Xu. Kasama siya. Una na ako aalis. Hello, Director Wang. Kakatapos ko lang ng operasyon. Nakita ko ang iyong mensahe. Sumali ka sa kompetisyon. Paano ang pagsusulit sa graduado? Sakto lang. May 1 oras ako para tapusin ang mga tanong at makapunta doon. Dahil nagdesisyon ka na. Iulat ko na ang pangalan mo.
Kailangan ng palitan ang tao. Nguyen Hosen, Ospital ng Tulay. Xiao Zhong-a, Ospital ng Tulay. Tungkol sa malaking kompetisyon. Nag-usap ang pamunuan ng ospital. Nagsagawa ng talakayan. Sa tingin ko ang lider ngayon. Maaaring. Tulay. Nguyen Hosen. Kailangan pang pag-isipan. Sa inyo, Director. Hindi naman masyadong mataas ang antas ko. Tulay ng langit. Sa mga pangunahing doktor. Nguyen Hosa. Dapat din akong iidig. Maaari na akong ituring na unang tao. That. Sa tingin ko sa ating ospital. Tulay ng langit, mga tao na wala pang 30 taon. Walang sinuman ang mas karapat-dapat kaysa sa akin. Director. Punong Director. Kahit na kailangan ng palitan. Sabihin mo sa akin kung sino ang pumalit sa akin. Para makapagpahinga na ako. At mawala ang pag-asa. Sa Departamento ng Emergency. 6Q. Dapat ay narinig mo na siya. 6 Xiaozong. Ikaw naman. Marami ka ring mga papel. Marami ring mga resulta. Huwag mawala ng pag-asa. Maghintay ka pa ng 2 taon. Ihahalal kita bilang direktor. Ingrid Moshta. CJ. Director. Huwag ka nang magsalita. Siksukyo na naman. Tulay sa langit. Kilala ang taong ito sa tulay. Hospital. Hindi maliit ah. Mga nasa 20 anyos. Hospital. Tulay, palitan mo ako bilang leader dito. Tulay. Hindi ka ba, doktor ng emergency? Ningi Hospital. Dr. Zong. Ngayon ay naka-assign ako sa respiratory department. Sa Yaoqiao Hospital. Sige na. Sa Chanqiao Hospital. Chayan Hospital. Sa tingin ko, hindi lang pneumothorax. Mosta, maaaring may esophageal fistula E. Sa ospital, malala na ang kalagayan ng pasyente ngayon. Hindi na pwedeng gumamit ng ordinaryong operasyon. Mas maganda ang Da Vinci, robot na operasyon. Sabi mo, kayo ay sa departamento ng hininga. May nakakaalam gumawa ng Da Vinci. Tanggapan, sa ospital, walang sa departamento ng hininga. Pero maaaring gawin ni EC. Su, wala siyang operasyon ngayon. Nasa opisina lang siya. Su Q. Yaoqiao Hospital panandang pandagdag. Sukyo na naman, Yaoqiao Hospital. Siyempre, gusto kong makita kung anong klaseng tao ito. Pumunta ka kay Sukyo. Mahalaga ang magligtas ng tao. CJ. Dr. Xu. May isang pasyente mula sa neurosurgery na dumating na may komplikasyon na pneumothorax. Maaaring mayroon ding esophageal fistula. Pwede bang tulungan mo? Tingnan mo na lang. CJ, pumunta na ngayon. Ang taong ito ay gwapo. Hindi mukhang profesional. Tingnan mo ang buhok na makintab at makapal. Saan ito mukhang tulay? Mukhang mayaman sa karanasan. Tao. Doktor. Tulay. Hindi katakataka si Dr. Xu. Parang ganito pa rin ang daloy ng trabaho. Ang bilis nitong kakaibang bilis. 10 segundo lang ang nakalipas na tulay. Natapos na ang tulay sa loob ng ilang segundo. Doktor ng tulay. Doktor ng tulay, ospital. Tulay, ospital. Medikal na hindi nagbubukas ang baga. Ospital. Gumagawa kayo ng ventilation para sa pasyente. Nakakoma na ba ang pasyente? Hindi. Pumunta ako. Kapag walang invasive na paghinga, may kamalayan pa siya. Sa palagay ko, sa ospital ay may pneumothorax. Bridge. Mali ang iyong palagay. Malinaw ang sintomas ng pneumothorax. Nababahala ako sa trabaho niya. Ang sakit na nakuha niya ay esophageal fistula. Sa ospital. Bridge. Maaaring gawin ang laryngoscopy. Bridge. Mag-iiwan ito ng mga larawan bilang record. Ang una niyang inisip. Kalikasan medikal. Kalikasan medikal. Sa kabila nito, maaaring maging sanhi ito ng hindi magandang epekto sa kanila. Kalikasan medikal. Ako ang responsable sa pasyenteng ito. Kalikasan medikal. Kalikasan medikal.
Hospital. Bahay. Hospital. Bahay. Sukyu. Marunong ka bang gumawa ng operasyon na Da Vinci? Ang operasyong ito. Nabanggit ko sa nakaraang pag-sign in. Hospital. Nakikipagtulungan sa master level na. Karanasan sa interbensyon. Hospital. Ano ang tinatawag na Da Vinci na operasyon? Suruhano. Manu-manong nag-operate ng robotic arm. Upang makumpleto ang maselang operasyon. Ang operasyon na ito ng Da Vinci ay may mataas na katumpakan. Maliit ang pinsala. Pagkatapos ng operasyon, napakabilis ng paggaling. Ang resulta ay lampas sa karaniwang operasyon. Kondisyon ng pamilya ng pasyente. Maaari bang suportahan ang Da Vinci? Mga 15,000 ito. Talagang mataas ang gastos na ito. Medyo masyado na yata. Kung hindi, karaniwang operasyon sa pag-aayos. Gastos. Nasa 5,000 hanggang 10,000. Tungkol sa etika ng medisina, hindi ko siya matutumbasan. Sukyu ah. Sobrang bata naman yata. Kahit gaano ka pa katatag ang kamay ng doktor, hindi ito kayang tumbasan ng makina, di ba? At saka, napakapangit ng kalagayan ng pasyente ngayon. Kailangan ng Da Vinci. Mabilis ang pagbawi, maliit ang pinsala, kaya niya itong malampasan. Director. Talagang kaya ko. Ganitong antas ng operasyon. Walang ibang gagawa sa'yo. Gumawa ng garantiya. Sige, mag-iisip ako ng paraan. Director Wang. Bata. Anong operasyon ang gusto mong gawin? Kuno. Gusto kong gawin. Pag-aayos ng fistula sa esophagus at trachea. Ano? Antas 4 na operasyon. CJ, ibigay mo sa akin ang oras ng operasyon. Titingnan ko rin. Ayos. Salamat, Direktor Wang. Ihanda ang operasyon. Kaya niyang gawin ang operasyon sa level 4. Sa garantiya ng batang ito. Talagang baliw, no? Bago mahuli ang salarin. Sumisigaw ng pumatay, bayaran ang buhay. Si Direktor Lee ang pumatay sa pasyente. Maliit ang posibilidad. Ano ang katotohanan? Medisina. Halo, Dr. Lee. Ako ito, Sukyu. Gusto ko sanang itanong. Yung tungkol kay Director Lee. Anong nangyayari? Dr. Xu. Pumunta kayo sa GIGISE. Tingnan mo ng personal. Nandyan pa ang bangkay. Anong bangkay? Ng girlfriend ng tao. Hindi pa patay. Doktor. Pasyente at salarin ay nagbuntis bago ikasal. Ang pasyente ay may sakit sa puso at malubhang hypertension sa pagbubuntis. Maya-maya ay nagbigay kami ng babala sa pamilya na ang pasyente ay huwag na huwag mabubuntis. Kung hindi, pareho silang nasa panganib, ang matatanda at ang mga bata. Ngunit ang pamilya, hindi talaga nakikinig. At saka, nang malaman na pwedeng maaga ang panganganak, kailangan ng ipanganak sa ika-20 linggo. Sa buong mundo, isa lang ang kaso na naging matagumpay. At saka nailabas. Tiyak na namatay na ang sanggol. Sa totoo lang, siya rin ay isang kawawang tao. Kung ganito ang kalagayan niya, hindi papasok sa... Hindi siya tatagal ng ilang araw. Pagkatapos ng pagkamatay ng sanggol, hindi na muling bumalik ang kanyang mga kamag-anak. Pagkatapos, hindi na sila bumalik. Muling pumunta sa Chankiao Medical. Dala siyang may dalang kutsilyo. Bahagyang pagbabago. Ibang pagsusuri sa prognosis, tachycardia, DSD, electrolyte imbalance na pangunahing positibo, bahagyang pagbabago. Ang kalagayan niya ngayon, hindi maganda. Account sa ospital, doktor. May utang na siyang higit sa 10,000. Nagtatapos na ang kanyang heart failure. Patuloy na lumalala pagkatapos ng pagbubuntis. Impeksyon sa baga. Patuloy na lumalala ang kondisyon. Baka hindi na siya mabuhay ng ilang araw. Ang kanang baga ng pasyente. Bakit ito mas maliit? Sobrang seryoso ang impeksyon sa baga. Ningin hospital. At may kaunting lung collapse. Tulayan ng mga doktor. Langit na medisina panandang pandagdag. Hospital. Ay standard medisina. Mga magulang ng pasyente sa ospital. Nakausap na ba ang doktor? Narinig ko. Alam niya na. Matapos siyang ampunin. Lang siya nakatakas mula sa ama. At sa lalaking nakilala niya online ngayon. Sa internet. Doktor. Doktor. Kailangan pa rin ang magulang, Nay. Doc.
Tumingin kay Yusi. Su, madalas siyang nag-ensayo sa kanyang operating room. Talagang masipag siya. Ang galing ni Yusi. Su, ito ay bunga ng pagsasanay tuwing gabi, na talagang masigasig. Gabi ni Yusi. Su, talagang napakaastig. Natapos ang isang ehersisyo. Operasyon sa pag-aayos ng pumutok na puso. Kasanayan. Dagdagan ng 0.5. Na-update na ang iyong ranggo. Pag-aayos ng pumutok na puso. Ang ospital sa Tianqiao ang nangunguna. Ang lungsod ng Tianqiao ay pangatlo. Ang lalawigan ng Baiyon ay ika-12 na. Sa dakilang hapon, pang-132. Sa buong mundo ay lampas sa 1,000. Tumaas ng 0.5. Hayaan mong ang aking lalawigan ay umangat sa ranggo. Dumagdag ng 3. Mas mataas ang ranggo sa buong bansa. Tumaas ng higit sa 10 posisyon. Ikalawang araw na. Nakatapos ng check-in sa Tianqiao Hospital. Faktor ng epekto 5.9. Malaki ang gantimpala 5 beses. Nakuha ang antas ng master. Implantasyon ng artipisyal na daluyan ng dugo sa puso. Kondisyon ng baluktot na kutsilyo. Paano ko ba? Biglang naisip siya. Mayroon bang nakalimutan? Sakit. Kondisyon ng baluktot na kutsilyo. Ang nagdudulot ng pagkabigo sa puso ay hindi pagbubuntis, kundi ang kondisyon ng baluktot na talim. Chay. Su, sabi mo, si Miao Yu ay may kondisyon ng baluktot na talim. Tama. Kaya lahat ng kanyang mga sintomas ay maipapaliwanag na, tulay ospital. Sayang lang ang mga imahe, hindi pa rin sapat na tipikal. Hindi naman tiyak na may right shift. Kailangan ng isang heart catheter. At may angiography pa. Basta't may ectopic na daluyan ng dugo. Karaniwang makukumpirma na ito. Tama. Pamilya ng pasyente. Nakontak na ba? Nakipag-usap ako kay Miao Yu kagabi. Tungkol dito, binigay niya sa akin ang contact details ng kanyang mga adoptive parents. Siguro makararating sila mamaya. May iba pa bang tanong? Nais kong pag-isipan kung pagkatapos ng diagnosis. Ano ang magiging epekto sa pasyente at sa pamilya? Kung ito ba ay mabuti o hindi? Sa kabila ng sitwasyon ni Miao Yu. Alam mo naman, na parang, malapit nang mawala. Sa normal na sitwasyon, matapos ang diagnosis, kailangan lamang ng isang operasyon upang masolusyonan ang problema. Ngunit ang kanyang kalagayan sa tulay ng ospital ay talagang hindi maaring operahan sa ospital. Ang ganitong sakit ay masakit pa kaysa sa walang pag-asa. Hindi lahat ng operasyon ni Dr. Xu kayang gawin. Hindi ko alam kung may paraan ngayon. Kung may solusyon ba o wala. Ngayon, sa ikalawang beses, uwi muna ako para magpahinga. Totoo nga, si Dr. Xu rin. Impossible Ilve Hospital. Ospital, anumang operasyon ay kayang gawin. Walang anuman. Ako ang magiging surgeon sa operasyong ito. Chay. Su, talagang ikaw ang aking Diyos. Chay. Su, dumating na ang mga magulang ni Miao Yu. Sila ay pumayag sa operasyon. It said, ang kalagayan ng pasyente ay naayos na. Sa pinakamabilis. Ngayong gabi, maaari nang isagawa ang operasyon. Ang kalagayan ni Miao Yu ay napakababa. Ihanda ang artipisyal na ugat. Sukyu, hindi na pwedeng gawin itong operasyon. Bakit hindi na pwedeng gawin? Anong dahilan? Heart catheter at angiography. Napatunayan na ang diagnosis ng bending knife syndrome. Sa karagdagang pagsusuri, napansin namin na ang pulmonary veins ng pasyente ay may diameter na 5 mm lamang. Ang maliliit na daluyan ng dugo ay palaging isang hamon sa interbensyon ng puso. Hindi rin namin inasahan na ang baga ng pasyente ay manghihina ng ganito. Alam ko na ganito ang magiging sitwasyon. Ang ihahanda ko ay ang operasyon ng pagpapalit ng maliliit na daluyan. Matagal mo nang inaasahan ito. Nung una pa lang, naghahanda ka na para sa maliit na operasyon sa daluyan ng dugo. Ito ay maliit na daluyan ng dugo na kailangang palitan sa tulay na walang gustong magpagawa nito. Bakit? Si Sukyu ay tila hindi naguguluhan. Ang kanyang katatagan sa isip ay nakakatakot na malakas. Hospital, ikaw ang gagawa ng operasyon na ito. Ngunit ang operasyon ay dapat payagan. Ang mga doktor ng cardiovascular surgery at interventional medicine ay nagmamasid sa buong siguradong makakakuha ako ng resulta. Walang pressure dito. Sobrang dami ng mga papel na pwede kong isulat. Mas mabuting pumili ng skeletal reconstruction. Nay, mas kumpleto ang datos sa lahat ng aspeto. Ospital ng Qiao at mataas ang antas ng kahirapan ng operasyon.
Sukyu, narinig ko na hindi ka natulog ng 48 oras. Magsiuwi ka na. Magpahinga ka ng mabuti, Kiao. Kiao, hindi ito katulad ng panandang pandagdag TNE host na hindi ka natulog ng 48 oras. Yung ibang doktor ba? Medyo sobra na sa paglalarawan. Huhu. Kiao ko. Qianqiao Medical. Natapos ko na. Ano? Kahit na tinuruan lang kita mag-practice. Pero kailangan mo ring maayos na tratuhin. Ano ang maari mong isulat sa mga nakaraang araw? 0-1-0-1.4 mga pamamaraang estadistika. 1.4 mga pamamaraang estadistika, kasama ang paglabas ng gas pagkatapos ng operasyon. 4 mga pamamaraang estadistika ang mataas na marka ay nagpapahiwatig ng mas matinding sakit. 6 ang pamamaraang pagsusuri ng sakit ay ginagamit upang suriin ang kondisyon ng pasyente 24 oras pagkatapos ng operasyon. Pagdurugo sa loob ng tiyan at mga limitasyon ng nakadikit na bituka, kasama ang mga indikasyon ng pagbawi pagkatapos ng operasyon, kabilang ang paglabas ng gas. 4 mga pamamaraang estadistika, 2 mga indikasyon ng pagbawi pagkatapos ng operasyon. Ang pamagat ay maayos at angkop. Format ng buod ng mga keyword. Siyempre, napaka-standard. Natapos ko na. Ang dami ng salita. Hindi ko akalain na magiging maayos ang pagbabasa ko. Ito ba ay isinulat mo? 2 araw. Anong 2 araw? Binago ito ng 2 araw. Kaya lang normal lang yan. Pagbabago sa papel na to. 2 o 3 linggo. Karaniwan lang yan. Nagsulat ako ng 2 araw. Di na nakakagulat na genius ka. Ganito lang ang kalidad. Kung ibabalik sila, akala ko talaga silang bulag. Diretso na lang tayo magtapon. Alaynan. Guro, Director. Ito ay mga librong hindi na binasa sa loob ng 30 taon, na hindi pa nasusubukan ang pagsusulit. Kailangan mong tandaan yan. Alaynan, hindi nagbibiro si Sukyu. Talagang gusto niyang makakuha ng perfect score. Ito ay talagang imposibleng mangyari. Simula nang mag-exam ang mga doktor sa Western Medicine, walang nakakuha ng perfect score sa Daxia. Kailanman. Yung mga puntos mo, hindi ako nag-aalala. Pero sa paligsahan na ito, kailangan ng 4 na tao ang pinakamaliit. Gusto mo ba? Tutulungan kitang makakuha ng mga slot. Hindi na kailangan, Director. Bago matapos ang trabaho, ipapadala ko sa iyo ang listahan. May napili ka na. Halos ganun na. Sige, maghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. Tama na. Sa pagkakataong ito, huwag mo ring masyadong pahirapan ang sarili sa kung anong ranggo. Sertipiko ng trabaho. Ang iyong kalamangan ay, ikaw ay 24 na taong gulang pa lang. May 2 ka pang pagkakataon na sumali sertipiko ng trabaho. Sa pagkakataong ito, parang nagpunta ka sa iyon, pamilyar sa proseso. Pagkatapos ay magpupursige sa ranggo. Uwi na ako Ingat ka. Hospital. Doktor. Pindutin ang mic para magsalita. Paligsahan ng dakilang kutsilyo. May magpapadala ba sa akin bilang leader, doktor? Pakiusap magsalita. Doktor. Yari. Medisina. Ito ay ang ginanap ng dakilang siya na aking kompetisyon ng mga elite na doktor. Diyos ko, makakasali tayo. Nakalimutan niyo na ba? Kompetisyon, ibigay ang kita sa mga. Nakalimutan niyo na ba? Sino ang papasok? Dr. Wu, ang ospital ang pumili ng mga miyembro. Ang ospital ang namili ng mga kalahok. Ibinigay na ang kapangyarihan kay si Su. Sino man ang gusto niyang ipasok, siya ang magpapasok. Doktor. Kuyaksu, makakakuha ba ako ng karangalan? Kuyaksu, pwede ba akong makasali? Ibinigay na ang kapangyarihan kay si Su. Kung sino ang gusto niyang ipasok, siya ang magpapasok. Nakalimutan na ba natin lahat, ang hospital ay nagpasya na magpasali sa pagpili ng mga kalahok. Sino ang tatanggapin sa hindi ba? Sino ang tatanggapin sa hindi ba? Sino ang tatanggapin sa hindi ba? 123. Ayos na. Ano to? Nasaan si Songwen at si Shen Shenyu, Gigivig? Itong mga Gifig na wala pang 30 taon. Walang kahit isang easy host na henyo. Wala talaga, Gimli-dek. Ay naku, maliban sa si Lixu at si Yunmi. Ang iba ay talagang nagsasama-sama lang. Maliban kay Wang Fan, lahat ay mga babaeng doktor. Emergency Department, pangunahing doktor. Ito ba ay para sa bonding ng mga kaibigan? Itong si Sukyu Parang laro lang ito. Hospital. Tingnan mo. Ginoo. Sa aming ospital, parang kompetisyon ba ng kagandahan?
Sa Kiao Hospital, paano nakapasok si Yufan? Ito ay isang paligsahan ng mga magagaling na blades. Mga kalahok. Pagsasagawa ng trabaho. Kinkin at yan na. Ang kanilang kakayahan ay talagang hindi angkop para sa kompetisyon. Sinasabi mo ito, Sixu. Hindi ba't iniisip mo na siya lamang ang makakagawa ng lahat ng operasyon? Yung ambisyon ng batang ito. Siyempre, mataas ang pangarap niya. Hindi mo ba siya gustong sanayin? Kung ganun, hayaan mo na siyang subukan. Kusina ng ospital, DK Hosnta. Nga, kung sakaling mabigo siya sa paligsahan na ito, magiging masakit para sa kanya. Para sa kanya, maaaring hindi ito masama. Isang paligsahan tuwing 3 taon. Ospital. Ginagamit din para sa pagsasanay ng kanyang determinasyon. Kung hindi, ano pa? Ihinto siya. Palitan ang leader. Tulay ospital, paano yan? Panandang pandagdag. Talagang imposibleng mangyari. Anong magandang resulta ang makukuha? Tulay ospital. Tulay ospital ang antas ng ating ospital. Talagang hindi makakasali sa tulay ospital. Dekan. Hayaan mo na siyang gawin ito. Hintayin mo siyang lumago, Kiaoyi. Itong malaking kompetisyon. Kiaoyi, hindi ito basta-basta. Sige, hayaan na lang, di. Maghanda ng mabuti, Sixu. Pumunta sa isang biyahe. Natitirang 2 taon. Ay talagang kanyang larangan. Ayos. Ngayon ay ang araw ni EC. Su. Para sa pagsusulit sa graduado. At ang pagtitipon para sa paligsahan ng mga espada na hindi makakaapekto sa trabaho bukas. Sa ganitong kalagayan, pwede tayong uminom ng ilang inumin. Sa hinaharap ng direktor, hindi na pwedeng tawaging EC. Su, di ba? Dapat na siyang tawaging Direktor Xu. Si Xiao Xu ay tiyak na isa sa atin. Mahiwagang tagumpay sa medisina, 1 taon at kalahati sa trabaho. Umakyat na sa posisyon ng pangalawang direktor ng aming emergency department. Mga papel na hawak, mga proyekto ng pananaliksik, na hindi mabilang. Huwag nang banggitin. Sa panahon ng serbisyo, ilang beses na ba itong itinanghal? Isang medikal na himala. Sukyu. May plano ka pa ba sa hinaharap? Director. Ako pa rin. Nais ko pa ring manatili sa emergency department. At pagkatapos, gusto kong pag-aralan ang brainstem at iba pang direksyon. Yes kung sinasabi ito ng iba. Akala ko, hindi nila alam ang laki ng kanilang kakulangan sa kaalaman. Pero si Director Xu ang nagsabi niyan. Naniniwala ako. Baka sa ilang taon pa. Makuha ko pa ang posisyon ko bilang DN. Ngayon ay ipapasa ko na kay Direk Xu ang posisyon. Anyway, nakakagaan ang pakiramdam. Isuke, sabihin mo naman ng ilang salita. Salamat sa lahat.